Matapos ang ilang buwang pagkawala, muling lumantad ang dating Marine at dating security personnel ni dating Congressman Saldico na si Orly Gutesa. Binaliktad ni Gutesa ang nauna nitong ibunanyag kaugnay ng umano'y maleta at cash deliveries kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang kay Gutesa, inalok siya ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak kapalit ng kanyang pagtestigo at tagbasa ng affidavit laban kay Romualdez sa isang Senate hearing noong taong 2025. Idinamay niya sa kanyang recantation sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng kanyang pagharap sa pagdinig noong nagkaraang taon. Matapos naman ang naturang recantation, agad nagpakita sa Atty. Livito Baligod ng larawan ni Gutesa sa kanyang social media account na umano'y nagpapatunay na sangkot ito sa maleta delivery scheme. Kung pagbabatayan anya ang mga isinalaysay ng Brave 14, totoong nakasama nila si Gutesa sa paghahatid ng maleta. Si Gutesa ay na-assign umano bilang security personnel ng mga anak ni Saldico. Ngunit nang kinulang umano sila ng tao sa paghahatid ng mga maleta, napasama si Gutesa sa Brave 14 at iba pang naunang nagrekanta sangkot sa pagde-deliver ng pera. Ayon kay Baligod, galing mismo sa Brave 14 ang inilabas niyang larawan ni Gutesa na may kasamang mga maleta. Diyan sa horizon niya, nung nagbaba sila ng mga mali-maleta ng pera na i-deliver sa ilang personalidad. Kasi grabe yung deliveries noon. Halos araw-araw daw yan. Kaya na-pull out si Orly Gutesa at kasali siya sa deliveries for 2 weeks lang. Sa inilahad naman sa kanya ni Defensor, ipinakilala lamang umano kay Defensor si Gutesa ng isang military officer. Si Gutesa rin umano nagkwento ng kanyang nalalaman tungkol sa anomalya. Ipinakilala naman ni Defensor si Gutesa kay Senador Marcoleta. Para patotohanan ni Gutesa ang kanyang salaysay, inutusan umano ni Marcoleta si Gutesa na gumawa ng sinumpang salaysay. Yun, pag gumawa siya ng affidavit, pinatotaryo, saka naniwala si Senator Marcoleta na seryoso si Gutesa noon. So, yun ang background na ikunento sa akin ni Mike Defensor. Ngayon, independently, nung kausap ko yung 18, no? Mga sundalo, at hindi lang naman 18 yung nakausap ko, meron pang 40 na iba pang katrabaho nila kay Saldico doon, na talagang kasama nila si Gutesa at de-deliver ng mga cash na yan. Ang isa sa mga Brave 14 na si Rainy Boy Julian naglabas din ng larawan na umano'y patunay na nakasama niya si Gutesa sa paghahatid ng maleta. Nakakalungkot at nakakadismayaan niya ang ginawa nitong pagbaliktad. Hindi na alarma ang kampo ng Brave 14 sa recantation ni Gutesa at ng mga nauna pang nagrecant dahil meron daw silang sapat ebidensya kaugnay ng kanilang mga aligasyon. Sa katunayan, hindi na raw sila nagulat sa pagbaliktad ni Gutesa dahil noon pa umano ay may nakahanda ng recantation para sa kanya na hindi lamang agad inilabas. Sa kabila ng recantation, sinabi ni Baligod na hindi pa rin umano maitatanggi ang umano'y paglustay ng pondo sa flood control at iba pang programa ng gobyerno. Hindi alarming, and I think it will not damage yung mga ebidensya na sinumite namin sa Ombudsman. Okay. Ang importanteng i-consider natin dito ay totoo naman na ninakaw ang pondo sa flood control. At hindi lang naman pondo ng flood control ang nanakaw dyan. Pangalawa, hindi naman natin kaitanggi na may mga nag-rebit ng pera kay Saldico. Si Saldico nga mismo ang umamit. Pangatlo, hindi naman sinolo ni Saldico yung pera na yan dahil sinasabi ni Saldico nga na utusan lang siya para gawin yung mga bagay na yan. Kung babalikan ang ginawang pagdawit ni Saldico kay Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos sa anomalya, sinabi ni Cos isang video na totoo ang naging testimonyo ni Gutesa sa Senado. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Ang Office of the Ombudsman hindi rin nababahala sa sunod-sunod na recantation ng ilang dating sundalo. Sa isang payag, sinabi nitong hindi na bago ang recantation sa mga high-profile case at isa lamang umano itong classic pressure tactic.
Giit ng ombudsman, hindi lamang umiikot sa iisa o kahit sa iilang witness ang case build-up nila laban kay Romualdez. Meron umano silang 28 testigo na nakahandang magbigay ng direkta at material na kalaman sa mga transaksyong iniimbestigahan laban sa dating speaker. Ayon pa sa ombudsman, ang mga testigong ito ay mga uniformed personnel at aktibo pa rin sa serbisyo. Kasalukuyan na silang sumasa ilalim sa legal na proseso. Babalaan ng tanggapan, haharap sa mabigat na kaparusahan ng sinamang humadlang o manggulo sa investigasyon ng ombudsman. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Marie Gonzalez, SMNI News. Ayun nga po, Attorney Sala, at itong si Orly Gutesa rin na nag-recant na. Ano po ang inyong komento dito, Attorney? Alam mo, ang dapat gawin yan, ituloy na nila ang kaso. Kasi marami ang testigo. Walang, yung gaya na sinabi ko, yung mga recantation niya, wala yan. Ang paniniwalaan niya, mga una nilang salaysay. Kaya kung ako ombudsman, if they really have the case, i-file na nila. Nang nalaman na natin ang katotohanan. At ako naniniwala ako doon. Talagang yung mga sinasabing maleta boys, talagang nangyari lahat yan. Parang nag-deliver ng pera yan sa mga magnanakaw ng mga tiwaling opisyal.